Okay? Para sa akin ha, walang matinong mekaniko na magsasabing 107 degrees Celsius sa gasoline engine normal pa. Okay, kapag ka sinabing lang 107 degrees Celsius gasoline engine normal pa, mga boss, magpalit na kayo ng mekaniko. Eto, makikita nyo tumataas na yung ating temperature. Wala na yan sa kalahati mga boss. Okay, so napakahalaga na meron tayong digital temperature gauge mga boss. Kasi ito, ayun, nakikita nyo, above na tayo sa gitna. Okay, 107, nagdadaldal lang ako, 105 kanina, 108 na ngayon. Last time guys, marami ang nagtawa sa akin dun sa video ko sa Fort Everest nung nilagyan ko siya ng HUD o yung heads up display para ma-monitor ko digitally yung temperature gauge. So eto, makikita nyo, isang example ko na lang ha, itong Mitsubishi Lancer namin 94 model, so old model na to. Makikita nyo, kinabitan ko rin siya ng digital temperature gauge. Makikita nyo dyan 86 degrees Celsius na siya, pero dito sa gauge natin, pansinin nyo, hindi pa siya kumakalahati. Eto, makikita nyo 86 degrees Celsius yan, wala pa sa kalahati guys, pero pansinin nyo, eto, wait lang natin, makikita nyo ito yung kanyang radiator fan, mamaya aandar yan. Ayan, nakita nyo, umandar na nga oh. Okay, so kapag umandar ang ating radiator fan, ang ibig sabihin mga bossing is na-reach na nung ating thermo switch yung temperature para matrigger yung radiator fan. Mainit na yung coolant sa loob ng ating radiator, pinalalamig ngayon ng ating radiator fan. Pero kung sisilipin nyo ulit dito sa loob, sabi rito 86 degrees yung ating temperature. O kunyari na lang wala kayong 86 degrees na digital temperature dyan, pero makikita ninyo halos wala pa sa kalahati yung ating gauge. Ayan, ayan, ayan. Yan kasi pinaka-angle ng ating temperature gauge. Wala pa siya sa kalahati guys, diba? Pero bakit gumagana na yung ating radiator fan? Eto yan mga boss. Syempre, kagaya niyan, nagkaroon kayo ng idea, 86 degrees pala mga boss, natitrigger na yung ating radiator fan. Yung mga ganito sasakyan, gasoline engine, front wheel drive. Front wheel drive, ang ibig sabihin guys, yung gulong sa harapan ang pinapaandar nung makina, pinatatakbo ng makina, transmission. Rear wheel drive, kagaya nito. Ito, rear wheel drive. Mapapansin nyo naman, ito kasi, pag umandar ang makina, ang fan nakakabit sa water pump. So kapag umandar ang makina, umiikot na agad ang fan kahit napakalamig pa ng inyong makina. Okay? So sa mga ganitong situation, paano na lang mga bossing kung wala kayong temperature gauge? Tapos nasira pala yung radiator fan ninyo, hindi nyo alam na hindi siya gumagana, diba? O kaya nagkaroon ng leak. Okay, ngayon papakita ko sa inyo para mas maintindihan ninyo. Huhugutin ko lang yung ating radiator fan. Ayan guys. So nakikita nyo yung socket na yon. Yun. Okay, so hinugot ko na siya. Tinanggal ko na yung connection. Ito na yan. Ito. Ewan ko lang kung makita nyo sa video. Ayan, nakita nyo nakahugot na. So ibig sabihin, hindi natin paandarin intentionally yung ating radiator fan. Yan yung mga isang example guys na minsan nasisiraan kayo ng radiator fan, nasira yung kanyang relay, pumutok yung kanyang fuse, o kaya naman mga bossing, nauubusan na pala kayo ng coolant na hindi ninyo nakikita sa inyong biyahe, tuloy-tuloy lang kayong bumabiyahe, mamaya tataas ng tataas ang ating temperature kasi wala tayong gumaganang radiator fan. Ano ba ang boiling point ng water? 100 degrees Celsius. Oo, nakakulang tayo, pero sa 100 degrees Celsius mga bossing, hindi pa naman kayo nag-overheat niyan mga boss. Pero pag nagsimula na kayong pumalo ng 105, 110 degrees Celsius, simula na yan ng overheat ninyo. Eto mga boss, makikita ninyo pumalo na tayo ng 105 degrees Celsius at yung ating temperature gauge is nagsisimula pa lang talaga siyang maging gitna. Okay, so para sa iba sasabihin nila normal yan, nasa gitna ka pa. Yes, masasabi ko naman na nasa normal pa yan mga bossing. Pero alam nating lahat na tinanggal ko yung connection ng ating radiator fan. Okay, so itong 105 degrees Celsius na yan mga boss, mabilis na yang aakyat maya maya. Ilang segundo lang mga bossing, papalo na agad yan 110. Yan, gitnang gitna na yung ating temperature gauge mga boss. Okay, ang makina mga bossing kapag nagsimula nang mag-overheat, tuloy-tuloy na. Ayan, 106. Makikita nyo mga boss, gitna pa rin yan, pero dito 106 na. Sinasabi ko sa inyo mga boss, mabilis yan. Mabilis siyang umangat. Okay, so paano na lang mga bossing kapag nangyari sa inyo to na naipit pa kayo sa gitna ng traffic? Okay, tas wala kayong temperature gauge. Kapag kinabit ko bigla mga bossing yung ating radiator fan, aandar agad yun, tas tuloy-tuloy, wanang tigil yung radiator fan natin para palamigin yung ating radiator. Ayan,
Nakikita nyo 106. So nagdadaldal lang ako rito, pero yung ating temperature gauge tumataas na. Okay, tumataas na. 107 mga boss. Okay, para sa akin ha, walang matinong mekaniko na magsasabing 107 degrees Celsius sa gasoline engine normal pa. Okay, kapag ka sinabing lang 107 degrees Celsius gasoline engine normal pa, mga boss, magpalit na kayo ng mekaniko. Ito, makikita nyo tumataas na yung ating temperature. Wala na yan sa kalahati mga boss. Okay, so napakahalaga na meron tayong digital temperature gauge mga boss. Kasi ito, ayan, nakikita nyo, above na tayo sa gitna. Okay, 107, nagdadaldal lang ako, 105 kanina, 108 na ngayon. Okay, so ang gagawin ko mga boss, to avoid, syempre kailangan ko na idikit ngayon yung ating radiator fan. Tignan nyo mga boss ha, pagkabit ko nito andar yung ating radiator fan nang tuloy-tuloy. Ayan, namandar ka agad siya. Okay, tuloy-tuloy yan. Kanina patigil-tigil siya, pero ngayon hindi yan titigil hanggat di niya napapalamig yung ating radiator, yung ating coolant. Pagkabit ko ng ating, ayan, makikita nyo, lampas na sa kalahati, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Kasi ang ating, kanina nakita ninyo 86 degrees pa lang, 87 degrees pa lang, tinitrigger na ng ating thermo switch yung fan para umikot. Ngayon, intentionally nating tinanggal yung radiator fan para mapakita sa inyo kung ano yung kahalagahan na meron kayong digital temperature gauge. Ngayon, ang bilis niyang pinalalamig, oh. Diba? Ngayon, may mga sasakyan na tinanggalan ng temperature gauge. Kumbaga wala na kayong makikita kahit analog. Ang meron na lang kapag nag-overheat na kayo, lalabas yung parang overheating sign niya. Okay, so para sa akin hindi ko sinasabing mas magaling ako sa mga engineer. Syempre hindi ko kayang gumawa ng mga sasakyan, sila kaya nila. Mas magaling sila, pero masasabi ko lang, isa sa mali nilang ginawa para sa akin is tinanggal nila ang temperature gauge. Okay, ayan, tignan nyo guys, so pinabababa ng ating radiator fan tuloy-tuloy yung ating temperature. Okay? Kahit mag-search kayo sa Google, i-search nyo na lang sa Google, yung mga mahilig mag-Google dyan, yung mga vlogger na mahilig mag-Google dyan, i-search nyo sa Google, ilan ba ang normal operating temperature, yung masasabing hindi ka pa overheating. Okay? Hanggang 200 degrees Fahrenheit lang. Fahrenheit, 200 degrees Fahrenheit, hindi Celsius. Okay? Tignan nyo ngayon, ang baba na ng ating temperature. Diba? Tignan nyo yung ating gauge. Gumitna na siya ulit. Gumitna na. 89 degrees. Maandar pa rin ata yung ating radiator fan niya. Tignan ko lang. Ayan, kamamatay lang niya. Ngayon lang siya tumigil. Ang tagal kong dumadaldal, ngayon lang tumigil yung ating radiator fan. At 88 degrees Celsius. Mamaya lang iti-trigger na naman niya yung ating radiator fan para lumamig. Okay? So ganun mga boss. Wala akong pake kung bumili kayo or mag-install kayo ng digital temperature gauge. Sasakyan nyo yan. Your car, your rules. Pero syempre kami, hanggat maaari, iniiwas namin kayo sa malaking gastusan. Yung mga nagsasabi sa inyo na hindi nyo kailangan ng digital temperature gauge, maniwala kayo sa kanila, okay lang yun. Wala namang kaming mapapala. Pero kapag gumastos kayo ng malaki dahil nag-overheat yung inyong sasakyan, hindi rin naman kayo tutulungan ng mga nagsasabi sa inyo hindi nyo kailangan ng digital temperature gauge. Tutulong ba sila sa gastos? Hindi rin naman, di ba? Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Sana ngayong araw na to, meron kayo natutunan kahit na medyo mahaba yung ating video, may natutunan kayo na mahalaga sa ating channel. Salamat po!